Hello everyone! Welcome po once again. At tayo po ay nagbabalik sa ating programa and this is Solution with Laverne Duhot. And of course, that's me. Ako po ang inyong kasama at makakasama mula ngayon hanggang mamaya para tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. At nagpapasalamat ako dahil kahit may mga technical difficulties po tayong naranasan kanina, kung kayo po yung nakasama namin kanina, nagtataka rin kami, bigla akong nawala. Pero praise God, we're back. At sa biyaya ng Panginoon ay magsama-sama po tayo sa loob ng ilang minuto at sama-samang matuto sa nananaganang salita na ating Panginoon. At binabati po natin lahat na ating mga kababayan sa buong mundo, saan man po kayong panig ng daigdig. Good morning, good afternoon, and of course, good evening. At gayon din po sa ating mga kaibigan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Maraming salamat po for joining us tonight dahil tayo po ay sumasa inyo every Tuesday at 7:30 p.m. At pamalita po yan sa inyong mga kaibigan na naghahanap ng Bible study online. At ito po ay talagang napakahalaga na tayo po ay napapakain ng salita ng Panginoon at the same time ay nahuhugasan yung ating mga naalikabuhan na isipan, na ating kaluluwa sa pang-araw-araw na pagharap natin sa buhay na ito. At salamat sa Panginoon dahil meron tayong bagong kapahayagan na kung saan ay lapat na lapat po ito sa ating buhay sa araw na ito. But before we move on sa ating mga pag-uusapan, gusto ko muna batiin ng blessed happy birthday o belated happy birthday ang uniko iho nila Sister Mylene at si Brother Roy, si Mori. Belated happy birthday, Mori. Kami ay nakikigalak sa iyo. At alam ko ikaw ay patuloy na lalaking pinagpala at pinaburan ng Panginoon. So happy birthday, Mori Magadia. And blessed birthday din kay Sister Edna Magalong. Itong nakalipas na linggo. Hindi ako nagkakamali. Parang Wednesday eh. Hindi ako nagkakamali mo eh. Happy birthday po, Sister Edna Magalong. And blessed anniversary kay Brother Pio and Jeneth Trabalio. Salamat po for availing din ng ating t-shirts at nakarating na po ito sa Canada ba si Brother Pio? So maraming salamat Brother Pio and from us dito sa Pilipinas ay binabati ka namin at ang inyong may bahay ng happy and blessed anniversary. At sa lahat na ating mga kaibigan na kasama tonight, salamat po sa mga kaibigan natin sa Taytay. Naku, miss na po namin kayo. We hope to see you soon. Salamat po sa mga kasama nating jamming sa atin at gustong matuto pa ng malaliman sa salita ng Panginoon. Of course, binabati natin sila Sister Mylene Kiko de la Cruz. Good evening po sa inyo. Of course, Sister Leonila Bautista Buenafe, Marisa Remo Paganpan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Saan si Sister Andeng San Andres, of course, kasama po natin siya lagi every Tuesday night sa ating Bible study online. And for Sister Gigi Cristobal Mendoza, at salamat po sa inyong pagsama sa amin. At Sister Nika Encarnacion, binabati rin natin si Brother Jason. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. And narito rin kasama natin Sister Mylene Petalino Magadia. It's my pleasure po na kayo po ay batiin namin. Makigalak kami sa birthday ni Mori. And good evening, Kuya. Ayan si Brother John Paul Songso. Kumusta na, bro? At alam kong ikaw ay nag-i-enjoy sa iyong bagong assignment and congratulations. And blessed evening din po kay Sister Anadar Ishikawa. Salamat din kay Brother Makoy Alcantara. At sa lahat ng mga nanonood sa atin tonight. At kung kayo po ay naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, I would like to make lambing po sa inyo kung okay lang. Paki-share yung ating pong broadcast nang sa gayon mas marami po at mas malawakan na napapagpala na ating programa. Yes, paki-share po yan sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya. Nang sa gayon ay hindi lang tayo napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, pinag-aaralan, kundi maging sila din po ay natututo sa ating mga pinag-uusapan. And tonight, ang ganda na ating pag-uusapan. But before that, gusto ko lang pong ipaalala po sa inyo, last Saturday, we were able to sell yung ating mga t-shirts na kung saan nandun po si Ate Amiel at saka si Kuya Aves sa 76th anniversary ng FEBC Philippines. Maraming salamat sa FEBC Philippines at kami po ay pinahintulutan na makapaglatag na ating mga
t-shirts doon at ito po ay maraming naabot at salamat sa ating mga kaibigang host ng 702 DZAS. Sila po ay hindi lang basta bumili. Si Ate Jo na binabati ko ng belated happy birthday, Jo Alabastro. Happy birthday. And si Heidi Bernardo Sampang, hindi lang siya bumili, sinuot pa sa kanyang programa sa Oras na Pilipinas. Maraming salamat. So sa mga gusto po mag-avail ng ating t-shirts, available po rin po ang Occupy Till I Come and Race Grace for only 499 pesos. At ganda po ng mga designs natin. At para po sa mga declaration shirts naman, still available pa rin po ang ating awitin na isunulat mula sa Papuri 23 na Babalikan Mo Ako and Papuri 25 na Cruise, kung saan ay doon po natin pinapahayag ang ating paniniwala. Yun po yung awiting ating napakinggan kanina lang na inawit sa atin ng Solution Worship. So, ito po mga t-shirts na ito ay mabibili for just 499 pesos. You may get in touch with us sa ating Facebook fan page. That's Solution with Laverne Ducot. And excited na ako. Ito na. Pag-usapan na po natin at gusto ko pong tayo po magkaroon ng interaction. And this is our question for tonight. What makes Christianity unique from other religions? So once again, this is our question for tonight. What makes Christianity unique from other religions? Sa atin pong episode entitled The Uniqueness of God's Love. Of course, dito lang yan sa inyong programa. At patuloy po tayong nananatili at patuloy po natin inimbitahan ang lahat na ating mga kaibigan na samahan po tayo at ipahayag, i-share yung ating programa. Ito nga po ang Solution with Laverne Ducot. Special thank you sa ating mga kaibigan na nabalitaan natin. Even sa abroad ay binabahagi po nila ang ating programa sa kanilang mga kaibigan dito sa Pilipinas. Baliktad no? So maraming salamat. And gusto ko rin batiin ang mapagpalang gabi rin sa iyo, kapatid na Alan Serojano and Victor Lunar. Good evening po sa lahat. Maraming salamat po. At kayo po ay kasama namin ngayong gabi pong ito. And salamat po for sharing yung ating broadcast. Si Brother Fidel Gabiola. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. At binabati rin natin blessed evening kay Sister Maria Dolores Santa Ana, si Sister Dolor. Maraming salamat po. At kasama rin natin tonight sila Sister Sally at Brother Joel na miss na po ng church. At abangan po ninyo sa mga susunod na Sundays ng June ay special guest po natin. Magsasalita sa ating pananambahan si Brother Joel Rayo. Dito yan sa ating, actually ito yung aming church, ginagawa po nating studio natin sa Solution with Laverne Ducot. And once again, ating question for tonight is this. At please interact with us. What makes Christianity unique from other religions? So ano po sa tingin ninyo ang nagpapa-unique sa Kristyanismo kumpara sa ibang mga relihiyon? Alam niyo, nung tinignan ko po ibig sabihin ng unique. To be unique is to be without equal. Walang kapares, walang kahalintulad, walang kagaya. Unparalleled. It is something that surpasses what is common. So kung ito yung common, pag sinabing unique, talaga naman nilalagpasan po niya. Talagang exceptional. Ika nga, it is a one-of-a-kind something in a category of its own. This is what God's love is. Unique. God's love is unique because God's nature is unique. Talaga pong wala makakahalintulad sa Diyos. At syempre, kung wala po siyang kapares, wala siyang katulad, wala rin pong katulad ang kanyang pagmamahal sa atin. And that's why tonight ang ating message ay yung ating episode ay the uniqueness of God's love. Now, bakit po natin kailangan pag-usapan ang at malaman ang kaibahan ng Kristyanismo o yung Christianity sa iba pang mga relihiyon? Alam niyo po kahapon at nung Sunday ay alam ko na ibahagi ko po ito sa church at meron akong nabasang isang article. Pero bago ko po ito i-share sa broadcast natin, ni-research ko talaga. Baka naman mali lang yung nabasa ko kasi medyo nagulat din ako mula sa isang content creator. Ito po isang kabataan. At kahapon nga po ay talagang pinanood ko yung kanyang paliwanag na video kung bakit siya naglabas ng ganoong pagpapaliwanag sa kanyang mga followers. At napanood ko nga po itong content creator na ito na naging controversial dahil sa kanyang isinagot sa isang
siguro matuturing nating follower niya na talagang tuwan-tuwa sa kanyang natamong tagumpay sa buhay. Hindi ko alam kung ano yung natamo nitong kabataang content creator na ito. At ang sabi, nung isa marahil sa kanyang mga followers, and I quote, sabi niya, sana all po, grabe talaga si Lord magbigay, no? Sobra-sobra, sana ako din sa susunod. And then ang sabi naman po ng content creator, and I quote, ay di po galing kay Lord yan, galing po yan sa hard work ko. Hihihi. And I believe na basa niyo po ito sa Facebook at marahil napanood niyo rin po yung kanyang video. Now, ano yung konteksto nung kanyang sinabi? Doon talaga pinaglaanan ko ng panahon. And I also pray for this content creator. So sabi po ng kabataang ito na gusto lang niyang sabihin sa mga followers niya, and I quote, eksakto po itong kanyang mga sinabi, you deserve the credit of your own hard work. Dahil napansin daw po niya sa Pilipinas especially, and I quote once again, whenever you get your achievement, whenever you reach your goal, bakit laging si God yung nakikredit? Bakit laging si God yung tinithankyuhan? Ikaw naman ang nagtrabaho nun. Ikaw ang nagpakahirap dun. It's your goal, it's not God's goal. So bakit si God yung kinikredit natin? That's so unfair, di ba? Yun po ang sabi ng content creator na kabataang ito. At sinusugan pa po niya, and I quote once again, I just want to tell you guys, sabi niya, that God is not a giver. He is a guide. Guide lang siya sa mga gusto natin. Alam niyo, kung nanonood po itong content creator na ito, alam niyo, mahal na mahal ka ng Panginoon. At mahal na mahal din kita because I prayed for you. Alam niyo, I've got good news for you dahil kung gusto ko lamang pambigyan ng pansin itong kanyang huling sinabi that God is not a giver, God is just a guide. Alam niyo po, of course, hindi natin mayaalis. Really, even the scripture is telling us that God guides us. Pero hindi po natatapos dito. And I've got good news for you, gaya ng sinabi ko kanina, God is also a giver. Hindi lamang po siya basta nag-guide. Ang likas po ng puso na meron ng ating Diyos, siya po ay mapagbigay. Actually, bigay ng bigay ang Diyos. As a matter of fact, meron pong mga talata sa Biblia ang nagpapatunay po na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay mapagbigay. Let me give you these verses. Unahin po natin ang Deuteronomy 8 verse 18. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives, take note it is God who gives you the power to get wealth, that He may establish His covenant, which is worth to your fathers as it is this day. Isa lamang po yan sa napakaraming talata. Now, ito pang maganda, John chapter 3 verse 16. Alam kong kabisado niyo yung talatang ito, pero ito po ay nagpapakita at nagpapahayag ng puso ng Diyos para sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Alam niyo po, kung hihimay-himayin po natin ang talatang ito, napakayaman at nagbibigay po sa atin ng patotoo na ang Diyos po natin hindi lang nag-guide, siya po ay nagbibigay because this is His nature. Now, tingnan po natin, umpisa pa lang na talata, for God so loved. Sino po ang una nagmahal? Ang Diyos. Kaya po past tense dito, ang love is because ito po ay kanyang dinemonstrate na niya doon sa krus ng Kalbaryo. For God so loved. Sabi ng 1 John 4:19, we love, actually yung word na him in the original Greek wala We love, natuto tayo magmahal, nagmamahal tayo because God first loved us. So siya po yung nagbigay muna ng pagmamahal. And then tuloy po natin ang John 3:16. That He gave His only begotten Son. So sino nagbigay? Sino nag-initiate ng pagbibigay? Diyos pa rin. Amen. So, ibinigay po niya ng kanyang nag-iisang anak. Isipin niyo, nag-iisa na lang. Pero hindi po niya ito ipinagsungit. Amen. That He gave. Sino po nagbigay? God gave us His only begotten Son. Now, ano pong purpose niya? Ito maganda. That whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So kapag ikaw ay nanampalataya sa Kanya, hindi ka pa mapapahamak. Nagbigay pa siya ng kaloob na buhay na walang hanggan. Amen. So isa pang magandang talata, Romans 8:32. He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Siyang hindi nagkait sa Kanyang bugtong na anak na si Kristo. Pagkos ay ibinigay pa niya, inilaan niya para sa ating lahat. So paano niya hindi ilalaan sa atin
ang mga temporal na mga bagay-bagay kung inilaan na po niya sa atin ang ating pangailangang eternal. Isipin po natin yan. Gamitan natin ng spiritual logic. Kung binigay po ng Diyos at hindi niya pinakait ang kanyang bugtong na anak na siyang ating kailangang eternal, bakit ipagkakait sa iyo ng Diyos ang mga bagay na meron lang temporal na pagbibigay po ng kagalakan sa ating mga puso? Hindi po ba napakabuti ng Diyos na talagang siya po'y mapagbigay? Hebrews 6:14, saying, surely blessing I will bless you. Hindi natatapos doon. And multiplying I will multiply you. God is in the business not just of addition, but multiplication. Once again, saying surely, may word doon na surely, ibig sabihin makatitiyak po tayo. Blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. Now, balikan po natin yung kabataan na content creator. Sa kalagitnaan naman po ng kanyang video, na pansin ko, meron siya itinatanong doon na sa aking pakiwari, parang hinahamon po niya ang Kristyanismo at mga Kristiyano. Kung paano daw po tayo nakakasiguro na tamang Diyos yung ating sinasamba at tamang Diyos yung ating pinapaniwalaan kumpara sa napakaraming relihiyon sa buong mundo. And that's why ating pong message for today ay entitled The Uniqueness of God's Love. At ating question po, once again, what makes Christianity unique from other religions? So, marami po mga dahilan na kung pwedeng ibigay po sa inyo dahil kaya lang tayo po ay limitado sa oras, but I'll be giving you 3 major answers kung bakit po unique talaga ang Christianity kumpara sa mga relihiyon ng buong mundo. Now, isa-isahin po natin. Number 1, every other religion teaches people on how to earn their way to God. So, ang mga relihiyon po, actually, ay tinuturuan po nila ang mga tao how to earn their way to God by works righteousness. Ito po ang turo ng relihiyon. Meaning, pag sinabing works righteousness, kailangan may gawin yung tao para magkaroon siya ng access sa Diyos. So, ano ibig sabihin? Isa pa ng works righteousness, meaning they have to do something, they have to sacrifice to merit their salvation and to earn everlasting life. So, ang relihiyon, ang tao ang gagawa ng pamamaraan, itong tinuturo ng relihiyon. Marami pong mga relihiyon na itong tinuturo. You have to do this, you have to do that for you to earn salvation, for you to merit eternal life or everlasting life. So ang nakabase sa kanilang mga ginagawa o sa kanilang ginagawa at mga gagawin pa para sila ay mapalapit sa Diyos, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang isipan ng maraming relihiyon. While sa Christianity po, kakaiba talaga, very unique. All you have to do, simple lang, is just to believe. Of course, una, para ma-believe ka, you have to hear the word of Christ and then believe it and then receive it. Receive what? God's gift of salvation. Take note, yung salvation po na ibinibigay sa atin ng Diyos o sa sanlibutan, bakit po kailangan paniwalaan at tanggapin? Because it's a gift. Charis. Anong ginagawa mo sa gift? Binibili mo ba ang gift? Hindi po. Pag binili mo ang gift, talaga namang yunuyurakan mo ang nagbigay po nito. Pag sinabing gift, all you have to do, believe it. Sa akin ba yan? And then receive it. Yan po ang puso ng Panginoon. Ibinigay niya sa atin itong gift of salvation that was made possible through God's Son, Jesus, and His finished work on the cross. That's simple. Nakita niyo po kung bakit unique po ang Christianity. Acts 13:38-39. Tell us, therefore let it be known to you, brethren, that through this man, have you noticed capital M, referring to Jesus Himself, is preached to you the forgiveness of sins. Verse 39, and by Him everyone who believes is justified. Take note. Or in other terms, made righteous from all things from which you could not be justified or made righteous by the law of Moses. Once again, ito ay mula sa Acts chapter 13 verses 38 until 39. So, gaya na sinabi ko kanina, all you have to do is just believe and receive kapag kayo po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoong Hesukristo. At i-receive natin ang alin? God's gift of salvation. And this was made possible through the finished work of Christ on the cross. Sundan pa po natin ng isa pang talata. And this time, it's found in Romans chapter 3,
Verse 28, napakayaman po ng talatang ito na nagpapatunay na talagang kakaiba po ang sinasabi ng Kristyanismo kumpara sa itinuturo ng relihiyon. At talaga po mamamangha kayo bakit ito po ay sadyang kakaiba. Romans 3:28, therefore we conclude that a man is justified or made righteous by faith apart from the deeds of the law. So kung ang relihiyon po, tinuturuan sila, you have to do something, you have to do something, you have to do this, you have to do that. So talaga naman ang tawag dito ay works righteousness. Kailangan mong gawin ito para ikaw ay malugod sa iyo ang Diyos. This is religion, pero ang Kristyanismo po, ibang klase talaga. Unique na unique. Hindi mo na kailangan patunayan ng sarili mo dahil pinatunayan na po ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Sundan pa po natin ng tatlong verses pa. This time, Galatians 2:16. Knowing that a man is not justified or made righteous by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified or made righteous by faith in Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. Amen. Buti na lang. Talaga namang napaka-blessed po natin. Greatly blessed and highly favored. 2 verses pa. Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. Na ang salvation po talaga, it's a gift. All you have to do, believe it and then receive it. Alam niyo, wala pong pinakamadaling gagawin sa buhay kundi ang maniwala lang ang talagang tumanggap. Yan po ang ating gagawin. Kung meron man tayong gagawin, mahirap pang maniwala at tumanggap sa napakayamang kaloob sa atin ng Diyos. For by grace we have been saved through faith. Yung grace po, it means undeserved favor, unearned favor, unmerited favor. So we have been saved through grace, by faith, and that not of yourselves. So wala tayong iniambag. Why? Because it is a gift of God. Regalo. So ang regalo tinatanggap. And verse 9, not of works lest anyone should boast. Kaya po wala tayong iniambag, hindi natin pinagtrabahuhan, nang sa gayon, wala tayong maipagmamalaki kanino man, lalo tigit sa Diyos. Para pag nakarating tayo sa langit, pag nagkakwentuhan ng mga mananampalataya doon, alam natin lahat. Kaya tayo nasa langit. It was made possible through the finished work of Christ on the cross. Amen. So that's number 1. Number 2, religion is asking people to do sacrifices. Is as a proof and testament nung kanilang pagmamahal sa kanilang mga Diyos. So, nakita natin ang kaibahan ng mga relihiyon. Yung mga miyembro, yung mga tao, ay kinakailangang magsakripisyo para sa kanilang Diyos bilang pagpapatunay at pagpapatotoo na mahal nila talaga yung kanilang Diyos na sinasamba. Actually, meron ako napanood talaga na tinuturuan sila, magsakripisyo sila sa kanilang Diyos na sinasamba. Meron pong inihiwa yung katawan, meron pa ako napanood yung fluorescent light, dinudurog nila at kinakain nila para patunayan nila sa kanilang Diyos na mahal nila ang kanilang Diyos. Yung itlog iba yan eh. Pag-aali naman sa mga duwende yan. May binibigyan na message ito si Miss. Iba yan. yung nakita ko talaga yung dinudurog nila, yung mga bubog, kinakain nila bilang pagpapakita nila ng kanilang sakripisyo, ng kanilang pagmamahal sa kanilang Diyos na sinasamba. Ito ay relihiyon, mga kapatid. Samantala, ano naman po ang kaibahan? Bakit unique po ang Christianity sa mga relihiyon? Kasi, hindi mo na kailangan patunayan sa Diyos sa iyong sarili. Hindi talaga. Dahil, minsan at para sa lahat po, pinatunayan na ng Diyos ang kanyang ganap na pagmamahal sa akin at sa iyo. 2,000 taon na po nakakalipas nang inilaan po niya ang kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo, nakapako. Alam niyo, para kanino po, sinong benepisyaryo? Ako at ikaw. Dapat tayo nakapako doon eh. Pero pinahintulutan po at buong puso pong inilaan ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Para angkinin ang mga masasamang bagay, which of course He did not deserve, para maangkin din po natin ang mga mabubuting bagay, which we do not deserve. Ang tawag po dito ay biyaya. So, hindi mo na kailangan patunayan ng sarili mo sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, hayaan mong patuloy niyang patunayan sa iyo. Actually, pinatunayan na niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga sabi ng John 3:16, for God so loved, past tense, because yung kanyang
great love ay demonstrated na po doon sa krus ng Kalbaryo. So, wala nang sakripisyo na kinakailangan manggaling sa atin because inilaan na po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak at doon po sa krus ng Kalbaryo nagsakripisyo. Hiniain po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang haing handog para makamit po natin ang ganap na kapatawaran. At ito po ang kapahayagan ng sukdulang pagmamahal ng Diyos para sa akin at para sa iyo. Amen. Hindi po ba kayo kinikilig sa napakayamang pag-ibig sa atin ng Diyos? Let me give you these verses. John 3:17, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." Sundan pa po natin ng 1 John 4:10. And this is love. Now mga kapatid, this is the new covenant love. And this is love, not that we love God. Hindi po nagmamatter yung pagmamahal natin sa Diyos. Kung pagod na po kayo na patunayan na pagmamahal mo sa Diyos and you fail many times, nasabi po ng talata, and this is love, not that we love God, but that He loved us. Take note, the word na love po dito, it's in past tense, referring to the cross, and sent His Son to be the propitiation or the atoning sacrifice for our sins. Amen. Amen. And isa pang verse, 1 Peter chapter 3, verse 18. "For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit." So once again, ang malaking kaibahan po, ang relihiyon, pinupush po niya ang mga tao na patunayan ang pagmamahal ng tao sa Diyos sa kanilang sinasamba. At ito po ay ini-encourage po ang mga tao na magsakripisyo, sakta ng kanilang sarili bilang pagpapakita ng kanilang pagmamahal sa kanilang Diyos. Pero sa Kristyanismo, kakaiba. Wala na tayong kailangang patunayan sa Diyos. All you have to do, paniwalaan at tanggapin na once upon a time, 2,000 years ago, meron na pong sakripisyo, meron na pong inilaan ng Diyos na kanyang haing handog sa krus ng Kalbaryo. And then, sabi po natin Panginoon Hesukristo habang siya po ay nakapako, it is finished. So wala ka nang dapat patunayan sa Diyos. Wala ka nang dapat patunayan kay Kristo. All you have to do, consent yourself to be loved by Him. So paniwalaan po natin na mahal ka ng Diyos. So that's number 2 reason. And number 3 reason, bakit po unique ang krus? Because God provided us the cross of Jesus Christ. So ito po ikatlong dahilan kung bakit napakalaking kaibahan po ng Kristyanismo o Christianity at bakit natin maituturing na unique ang pagmamahal ng Diyos sa atin at kung bakit po natin maituturing na tayo ay nakasisiguro, ito po ay bilang tugon dun sa tanong ng content creator, paano ko nakasisiguro na ang Christianity ay tamang paniniwala at tamang Diyos ang inyong sinasamba? It's because of the cross. At dito po, pinakita po ng Diyos sa atin kung anong meron ang Kristyanismo na wala ang relihiyon. Alam niyo po kung ano yon? It's the cross of Jesus Christ. Amen. Alam niyo kanina umaga po habang amin pong inihatid ng aming bunsong anak na si Yani, aga kami umalis ng bahay. Kami buong pamilya, kasama namin yung mga kaklase ni Yani. Habang kami po ay pabalik na ng bahay, dito po sa may Coastal Road, habang nasa sasakyan po kaming tatlo kasama si Kuya Aves, of course si Mami Jo. Habang dinadrive ko po yung sasakyang ipinahiram sa amin ng isang kaibigan, saya yung kwentuhan namin ni Mami sa kabutihan ng Panginoon. At sabi ko sa kanya, alam mo ma, sabi ko, mahirap mag-drive ang isang driver na nakagaya ko at marami pang ibang driver at prone sa disgrasya at sakuna. Kung wala ka nakikitang guhit, kayo po mga driver na nanonood, di ba yung mga lanes, kung wala po tayong sinusunod na mga lane o yung guhit na binabagtas natin, alam mo, sigurado ko, marami po mga sasakyan na magbabanggaan. Hindi po ba? Kasi ako, para safe tayo bilang driver din, tip po ito, para hindi tayo mabangga at hindi rin makabangga, maganda lang tayo doon sa lane natin. Yung guhit na sinusundan natin, doon ka lang. Para iwas trahedya, sakuna at aksidente. Para yung sasakyan mo rin, hindi magasgasan. At syempre, hindi mabangga. Alam mo, sabi po ng aking may bahay, and I praise God for God's revelation, pinadalo niya kay Mami Jo. Sabi niya sa akin, ganyan din ang mangyayari sa buhay ng mga tao. Magiging prone sa mga sakuna at disgrasya. Kung wala siyang sinusundan sa mga Kristyano, wala siyang sinusundan na guhit. Nakita niya po yung guhit na yan?
Yung song na inawit natin kanina, di ba? Nakikita natin yung guhit. Simple lang, isang vertical mula sa Diyos pababa sa atin at horizontal, tao sa tao. Kung wala tayong sinusundan na guhit, at yan po yung krus na ating Panginoong Hesukristo, tayo po mga mananampalataya, ito yung kaibahan natin sa mga relihiyon eh. Ang mga relihiyon, kailangan nilang patunayan na kanilang mga sarili. Sarili, nakafocus sa sarili. Very self-conscious. Pero ang Kristyanismo, tayo po ay Christ-conscious. Nakikita natin, meron tayong krus na pwedeng balik-balikan. Ito yung pagiging unique ng pagmamahal sa atin ng Diyos. At siya po mismo nakaisip ng krus na ito. Ngayon, ito po maganda. Dahil po kung may krus, at meron talagang krus, praise God, kapag tayo po ay natatakot, nangangamba, nanlulupaypay, nanlulumo, nalulungkot, alam niyo bilang mananampalataya, at ito rin po ang sinasabi ng Biblia, maaari mong balik-balikan itong guhit na ito, yung krus. Yun lang ang susundan mo, yung krus lang. Wala nang iba. Parang pag nagdadrive ka, kung gusto mong malayo sa anumang trahedya, sakuna at aksidente sa daan, hindi ka magasgasan, hindi ka mabangga, sundan mo yung lane mo. Doon ka lang. Tayo rin po mga mananampalataya, itong kaibahan natin sa relihiyon. Ang relihiyon, walang krus. Ang tinuturo ng relihiyon, GMRC, Good Manners and Right Conduct. Maganda po iyon, pero hindi po yun ang tinuturo ng Ebanghelyo. Naparito po ang Panginoong Hesukristo hindi para gawing mabuti ang masasama. Naparito po ang Panginoong Hesukristo, siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para buhayin ang mga patay na espiritu dahil sa kasalanan. At kapag nabuhay po ang tao, nabuhay ang kanyang espiritu, naging born again, yung pong kanyang espiritu na naging born again ay mamumunga ng mabubuting mga kaloob ng banal na espiritu. Yun po ang layunin ng Ebanghelyo. At dahil dito, kapag may mga panahon, of course, hindi natin may tatanggi, may mga panahon na tayo po nalulupaypay, natatakot, nangangamba, pero wag po kayong matakot. Gaya po ng ating pagbagtas sa anumang kalsadahan o daraanan. Meron tayong guhit na pwedeng sundan para hindi po tayo maging prone sa anumang trahedya at sakuna sa ating dinaraanan na kung tawagin ito po ay buhay. Di ba? Ito po yung ating journey sa ating buhay. Meron tayong sinusundan na kung tawagin ng Biblia ay krus. Amen. At dito po sa krus na ito, nakikita natin yung guhit na Diyos mismo ang nakaisip po na ito. Pwede mong balik-balikan kapag ikaw ay nanlulupaypay, natatakot, nangangamba. Dahil sa krus na ito, ay ipinahayag po ng Diyos ang kanyang ganap at sadyang kakaiba na pagmamahal para sa akin at para sa iyo. Amen. Dahil dito po sa krus na ito, na ating Panginoon Hesukristo, pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal sa akin at para sa iyo. Na kung saan, inilaan po niya ang kanyang bugtong na anak para maging haing handog, sakripisyo, kabayaran sa ating mga kasalanan. Bigay ko po sa inyo ang isang dalawang magandang talata mula sa mga taga-Efeso 3:18 hanggang 19, upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Dito ko kinuha yung bridge o yung tulay ng kantang krus. Kung mapapansin niyo po, walang kasing lalim at lawak at taas. Lawak ay wagas ang pag-ibig niya sa krus ng Kalbaryo. Dito ko kinuha yung tulay na inilagay ko doon sa song. And then sabi pa ng maganda pang kapahayagan ng verse 19 naman, basahin po natin. At naway, malaman ninyo, yung ninyo dito, yung mga mananampalataya, kagaya ko at kagaya mo, ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. So mga kaibigan, ito po ang napakagandang iniwan sa atin at ipinapaalala sa atin. Kung kayo po ay binabagtas ang buhay na ito, na kung tawagin natin ay kalsada ng buhay, di ba, sa ating pang-araw-araw na buhay, kung ang kalsada po may mga guhit, may mga lane, tayo po bilang mananampalataya, kapag kayo po ay nalulumbay, nalulungkot, natatakot, kapag binabagtas niyo po ang buhay na ito, pwede niyong balik-balikan yung guhit ng kalsadang ating nilalakaran. At yan po ang krus na ating Panginoon, na kung saan dito po niya inihahayag ang kanyang pagmamahal sa atin. Amen and amen. So bilang pagtatapos, balikan na po natin once again yung ating question for tonight. At what makes Christianity unique among the world's religion? Or what makes Christianity unique from other
religions. So, ang ating solution for tonight, the answer is simply the cross. Na kung saan, ang Kristyanismo lamang po ang mayroon. Kaya po unique talaga ang pagmamahal ng Diyos dahil sa krus ay ipinahayag niya, dinemonstrate po niya ang kanyang ganap na pag-ibig para sa akin at para sa iyo. Amen. So basahin po natin once again ang ating key verses found in Ephesians chapter 3 verses 18 until to 19. May be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height. Napansin niyo po yung the width, the length, the depth, and the height, ito po yung apat na sulok ng krus. Pag ito po ay ginuhit mo, ang kalalabasan po nito ay krus. Verse 19, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. And this makes God's love unique. Amen and amen. So maraming salamat po for joining me tonight. Grabe po, yung kapahayagan ng Panginoon. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, thank you for giving us fresh revelation na naman. Kaya pala, nagpaalala sa atin ng Diyos, yung krus, yung napakahalagang guhit na ito para maaari nating balik-balikan ng sa gayon tayo po ay hindi magasgasan, hindi tayo masalang sa anumang disgrasya at mga sakuna ng buhay. Ay nandun lamang po tayo, patuloy nating binabagtas at patuloy nating minamasdan ang lalim, ang lawak, ang lapad at ang haba. Ay ito po ay tumutukoy sa krus. Ang taas, ang lalim, ang lawak at ang haba. Krus po yun eh. Yun po, sa krus na yun, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ng kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa akin at para sa iyo. Kaibigan, kung kayo po ay wala pang relasyon sa Diyos at nararanasan mo ang mabatong kakalsadahan na inyong binabagtas every single day, well, yan po ay normal na mararanasan po ninyo. Pero, I've got good news for you. Ang programa po natin ay mayaman sa good news. Gusto niyo po matapos na ang rough roads na inyong tinatahak. Sabi po ng Biblia, tanggapin mo ang paanyaya sa iyo ng Diyos. Nang sa gayon, makakilos siya. At mamasdan mo rin yung guhit na ibinigay niya, ang krus, para hindi na po kayo nagagasgasan ang inyong buhay, ang inyong kaluluwa. At kapag kayo po'y nalulungkot, nababagnot, nalulumbay, meron kayong pwedeng balik-balikan ang krus ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi from Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. So all you have to do, just pray this prayer with me. Sabayan niyo po ako, buksan po ninyo inyong mga labi na nagmumula sa inyong puso. Believe that Jesus was raised from the dead after 3 days and you will be saved. Amen. This is simple. Ito lamang po ang kailangan natin gawin. So, please, pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko aking sarili, walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, simula po sa gabing ito, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan mo na ang kasalanan ko. At makalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patunay na ako'y pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos. Salamat po dahil unique ang iyong pagmamahal. At ito po'y tinatanggap ko dahil ako'y ligtas na. Dahil ako po, ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat, Ama. Amen at amen. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin ito, nagbumula sa inyong puso, manampalataya po kayo. Wala ka nang dapat patunayan pa. Manampalataya ka lang. Ligtas ka na. At samahan po kami every Tuesday night at 7:30. Mag-aaral po tayo dito sa ating programa. And para po sa ating mga kaibigan naman, mga kapatiran na, kung kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan, please pakishare po yung ating broadcast kasi napakahalaga po nito. Kung ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos ay napaka-bold, lalo tigit tayo. Hindi po natin sila aawayin, hindi po natin sila kukondenahin, but we will give them the unique love of Christ. Ito po ay dinemonstra na ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. So tayo po, bilang mga mananampalataya, it's about time. Kung hindi pa po ninyo share yung ating broadcast, pakishare nyo po yun. Kasi alam nyo, mas malawak po mararating po nito. Kung kayo po ay feeling mo, hindi, marami naman nagsishare na eh.
Bakit di po natin i-share? Wala namang mawawala. Kung okay lang po sa inyo. Nang sa gayon, maabot po yung mga mahal sa buhay din. So, ngayon pa lang, advance thank you na po for being our kaagapay sa ating ministeryo. And I would like to pray for you. Aming Ama, Aba, maraming salamat po sa kapatid na ito. Hindi lang sila basta kapatid, sila po ay mga kaagapay namin sa gawain na kung saan amin po mga mensaheng ito ay nais namin ipaabot, lalo tigit sa mga kabataan na tila ngayon ay napakarami na po nila. Because of social media, numinipis na rin po ang mga kabataang naniniwala sa inyo. But Lord, use us, Lord, by sharing this broadcast para mas marami pong taong maabot. Ang kanilang mga magulang at ang mga kabataang ito na tila ay wala pong kaalaman sa inyong puso na mapagbigay. Panginoon, gamitin niyo po ang aming programa at gamitin niyo po ang kapatid na ito para maging kaagapay namin ng sa gayon mas marami pang tao ang mailapit namin sa inyong paanan at sila din po man din ay maligtas. Salamat po, Panginoon, dahil ang mga kaibigan namin nanonood sa araw na ito at sa mga darating pang panahon ay ginagamit mo bilang aming mga kapartner sa aming ministeryo. Thank you so much, Father God. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po for joining me tonight at salamat po sa inyong mga kaibigan natin na patuloy po naging kaagapay sa ating programa. Yes, I would like to invite you mga kapatid. Alam niyo ang social media napaka-bilis ng pagpapalaganap ng mensahe nito. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, tila mas masipag sa mga naniniwala at mga mananampalataya. Ito po yung aking personal na paglalambing kasi nakikita ko ay hindi pa gaano karami ang nag-share po sa atin. Well, ito po ay naglalambing lang naman po ako. No? Kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating programa, ang akin pong paglalambing lang at gamit po ang social media, pakishare po natin ito. Kasi ang dami na pong kabataan at numinipis na talaga ang mga kabataan na naniniwala sa Diyos. At sila po mas mahal yung mga contents na talaga naman pong hindi tumutukoy sa Diyos, yung mga paniniwala na lang ng mga tao sa ngayon, very relative na lang, talaga pong ang dami nila akong mag-share. Lalo tigit po tayo. Mas bold po tayo dapat. Amen. So maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at pagiging kaagapay sa gawain ng Solution with Laverne Ducot. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. And once again, available po yung ating mga shirts. Just get in touch with us, Solution with Laverne Ducot, for only 499 pesos. Yes, at lalo sa pamagitan po ng mga t-shirts ito ay maipalaganap natin ang mensahe ng Ebanghelyo. So maraming salamat sa ating mga nakasama tonight kay Sister Marisa Remo Paganpan. Salamat din po kay Sister Morena Lagisma Silapan, Brother Fidel Gabiola. Thanks po sa mayamang biyaya ng mensahe ng Diyos, Pastor Laverne at kay Ma'am Jo. Thank you po so much. And thank you kay Sister Andeng San Andres. Salamat din po kay Sister Tess Jonela Stanislao. Sabi niya, share done. Ako, salamat kapatid sa mga nag-share po. Ana Lorenzo, thank you so much. Victor Lunar, Daloy Gnosis, salamat po sa inyo mga kapatid. At sa ngalan po na bumubuo na aming programa, sa ngalan po na aking buong pamilya, salamat talaga. Salamat sa Diyos sa kanyang napakayamang kapahayagan sa atin ngayong gabi. Nais ko pong iwan sa inyo, 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!